Welcome back, Liam. How was your trip? Everything went well, Grandma. There's nothing to worry about. Niyakap ng kadarating lang na binata ang kanyang abuela. Galing ibang bansa ang binata. Naroon siya't nagbalik dahil na rin sa kahilingan ng matanda. Well, that's good news. Buti naman at pagbigyan mo ako, Apo. Come on, maybe it's time for you to rest for a while. Find time for yourself. Hindi yung puro business na lang nasa isip mo. Tumatanda na ako, Liam, at ikaw rin naman. Why not find a good wife and have children? Maybe it's time for you to settle down and get married. Dahil sa sinabi ng abuela ay naging seryoso ang mukha ni Liam. Yes, he planned everything ahead. Kaya lang, his ex-girlfriend ruined everything. Dahil sa iniingatan nitong body figure, itinurok nito ang semilya niya sa ibang babae. At ang masaklap pa ay nag-run away ang napili nitong surrogate mother and it's nowhere to be found. How frustrating. Let's not talk about it for now, Grandma, okay? You know how busy I am in the company. By the way, magbibis lang ako, then I will visit the company. Ano ka ba naman, Liam? Kararating mo lang magtatrabaho ka na agad. Kung ganyan ka lang naman, ipapatapon ko lahat ng ipinaluto ko para sa'yo. I guess kailangan kong pumunta ng simbahan. I need to have peace of mind. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Wika ni Doña Lumina na may himig pagtatampo. Akman tatalikod na si Doña Lumina nang marahan itong hinawakan ng apo sa kamay. Grandma, huwag ka na magtampo, okay? Alright. Ako na maghahatid sa inyo sa simbahan pagkatapos natin kumain. Ayoko namang masayang lahat ng pinaluto niyo para sa akin. So, shall we? Napailing-iling na lang si Liam nang magpatiuna ng magmarcha si Doña Lumina patungong dining area. Halatang may tampo pa rin ito sa kanya. Katulad nga ng sinabi niya pagkatapos nilang kumain at nang makapagpalitan ng damit, ay inihatid nga ni Liam ang abuela sa simbahan bago siya dumiretso sa kumpanya. Walang nakakaalam sa kanyang pagdating, kaya ganoon na lang ang pagkabalisa ng mga empleyado na makita siya. Halos lahat ay biglang tumahimik at nagsibagbalikan sa kanilang mga pwesto nang mamataan ang pagpasok niya sa kumpanya. Seryosong nilampasan niya lang ang mga ito at agad na dumiretso sa kanyang opisina. Dali mo sa akin lahat ng dokumento na under review at kailangan kumpirmahan. Utos ni Liam sa kanyang assistant na tila gulat din sa biglang pagsulpot ng binata sa kumpanya. Yes, sir. Nauutal pantugon nito at agad na tumalima upang kunin ang mga dokumento. Maya-maya lang ay bumalik na ang assistant dala-dalang file ng mga papeles. Sir Liam, ito na po yung mga under review at ito naman po yung mga kailangan niyong pirmahan. Matapos buklatin ni Liam ang dokumento at pasadahan ito ng tingin, marahas niya itong itiniklop at pabagsak na dilapag sa ibabaw ng desk na ikinapitlag ng kanyang assistant. What kind of crap is this? I want all the marketing department team in the conference room. Now! Yes sir, right away sir. Wika nito at mabilis pa sa 4:00 nang umalis sa kanyang harapan. Pagpasok pa lang ni Liam sa conference room ay ramdam agad niya ang tensyon sa paligid. Tahimik ang lahat na tila nasukol sa isang tabi. Agad siyang pumagitna at malakas na nagsalita. I want you to redo this piece of shit. Wika nito habang iwinawagiway pa ang hawak na folder. I give you all 3 days to come up with a better idea. Do I make myself clear? Sabay-sabay naman na napa-yes sir at napatango ang mga empleyado niya. Meeting dismissed. You can get back to work now. Wika niya sa kamalaki ang mga hakbang na lumabas ng conference room at bumalik sa kanyang opisina kasunod ang kanyang assistant. Sir, may iutos pa po ba kayo? Wika na nag-aatubiling assistant. Just get me a cup of coffee. Utos niya na napahilot pa sa sentido. Yes, sir. Kalalabas pa lang ng assistant nang sumulpot si Doña Lumina sa opisina, dala-dala ang kumpol ng mga sampagita. What happened? Bakit parang tension sa loob ng company? Don't tell me, nanarmon ka na naman. Nakataas ang kilay na saan ng Donya. It's not like that, Grandma. I just want the best for the company. By the way, what brought you here? And what's with the bunch of sampagita? Don't tell me, pinakayaw mo lahat ng paninda doon sa simbahan. Paglilihis ni Liam sa usapan. Oh, this?
Wika nito at ipinatong ang mga dala sa bakanteng upuan. Guess what? Naparito ako because I want to tell you something. Hindi kasi ako mapakali. I sense something odd. Alam mo ba kung bakit pinakayaw ko ang lahat ng mga sampagitang yan? Why? Bakit nga ba, Grandma? Curious na tanong ni Liam. Dahil natuwa ako doon sa bata na nagtitinda. She looks a lot like you when you were a kid. Kung naging lalaki lang ang batang yon, hindi may pagkakailang magkamukha kayo. Nung una binundol ng kabandibdib ko pagkakakita sa bata. Para bang, there's connection between us na hindi ko matukoy. And then napaisip ako, what if may naanakan ka palang babae without your knowing? Kaya lang na makita ko ang nanay nagbagong isip ko. Imposible namang papatol ka sa isang manang at pangit na babae, hindi ba? Pagkarinig ni Liam sa sinabi ng abuela, biglang binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Posible kayang anak niya ang batang tinutukoy ng abuela. Bigla siya natahimik at napaisip ng malalim. Why? What's wrong? Don't tell me anak mo nga ang batang yon. Untag nandun niya sa pananahimik niya. Remember, Roxette, Grandma. Roxette? Ang doktora mong ex na ubod ng kaartehan sa katawan. Oh yes, at paano naman siya napasok sa usapan? Wika nandun niya na biglang napaismid. Halatang may pagkadisgusto ang mukha pagkarinig sa pangalan ng babae. Kaya kami nagkahiwalay because she did something outrageous behind my back. Dahil sa iniingatan niyang body figure at ayaw niyang mabuntis, ipinunla niya si Milya ko into some random woman. Naalala ko pa sinabi niya noon, pinili niyang isang manang at pangit na babae to be surrogate mother na sa ganun hindi ako magka-interes sa babaeng pinunla niya na si Milya ko. Ginawa niya yon? That bitch? Kaya mabigat ang dugo ko sa kanya eh. Alam ko hindi siya isang matinong babae. Ewan ko nga ba kung ano nagustuhan mo doon? At ikaw, bakit ka naman nagbibigay basta-basta ng semilya? Grandma, ang sabi kasi niya, susubukan niya sa kanya. Well, let's not talk about it, okay? Kailan ko makita ang anak ko? I want my child back, Grandma. Of course. If she is your child, kailangan natin siyang puntahan. We are going to get her back. So, what are you waiting for? Kumilos ka na dyan at baka hindi na natin sila maabutan sa simbahan. Pagkapura nandoon niya sa apo, nagad namang kumilos at malalaki ang mga hakbang na lumabas ng opisina. Sa kabilang dako, ganoon na lang ang tuwa ng 8 taong gulang na si Maris dahil maagang naubos ang paninda nitong sampagita. Mama, ang swerte ng araw natin ngayon. Umaga pa lang ubos ng paninda natin. Oo nga anak eh. Kaya maaga din tayo makakauwi nito. O ano, tara na? Sandali mama, papasok muna ako ulit sa simbahan. Papasalamat lang ako kay Papa God dahil maaga na ubos ang paninda natin. Alam ko siya nagpadala sa magandang lola para ubusin ang sampagita ko. O siya, samahan na kita. Sabay na tayo magpasalamat kay Lord. Nakangiting ani Marga sa anak, saka magkahawak ang kamay na pumasok sila sa simbahan. Matapos ang ilang minutong pagdarasal, ay magkahawak ulit sila ng kamay paglabas ng simbahan. Pasakay na sila ng jeep nang may isang babaeng humarang sa dinaraanan nila. Ikaw na bata ka? Ibalik mo sa akin ang wallet ko. Bata-bata mo pa marunong ka na magnakaw? Asik pa nito sabay duro sa anak niyan si Maris. Sandali lang ho, baka nagkakamali kayo. Hindi magnanakaw ang anak ko. Kabayan o hindi? Siya lang naman ang nakahabangga ko kanina bago mawala ang wallet ko. Kaya sigurado akong dinukutan niya ako. Matapang na wika ng babae. Biglang napahigpit ang hawak ni Marie sa kamay niya at napasiksik sa tagiliran niya. Halatang natakot sa matapang na babae. Mama, hindi po totoo yun. Wala po ako ninanakaw, Mama. Hindi po ako magnanakaw. Alam ko anak, alam kong hindi mo magagawa yun. Ha? Nagmamang-maangan pa kayo ha? Siguro ikaw ang nagturo sa anak mo para gawin yon. Mga pulubi nga naman. Hindi na kayo nahiya? Sarap pa mismo ng simbahan na isipan yung mandalihensya. Weh, ang sakit yun naman magsalita. Hindi porket nakakaangat na kayo sa amin ay ganong kababa na lang ang tingin niyo sa amin. Oo, mahirap lang kami. Pero malinis ang konsensya namin. Hindi kami magnanakaw gaya ng ibinibintang ninyo. May takot po kami sa Diyos kaya hindi namin magagawa yon. Huwag na nga kayo magmalinis pa.
Ibalik niyo sa akin ang wallet ko dahil kung hindi, ipapapulis ko kayo. Mama, natatakot po ako. Shh, huwag ka matakot anak. Wala naman tayong ginagawang masama. Mrs., nagkakamali po kayo. Wala po sa amin ang wallet ninyo. Baka nahulog niyo po sa kung saan. Alalahanin niyo po. Hindi talaga kayo aamin? Kung sa bagay, wala naman talaga magnanakaw na umamin eh. Puwes, sa presinto na kayo magpaliwanag. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Pagbabanta ng babae. Don't you dare! Biglang sabi ni Liam na papalapit sa kanila. Kasunod ang seryoso mukha ni Doña Lumina. Sino ba kayo? Huwag na kayong makialam dito. Magnanakaw ang mag-inang to, kaya dapat na sila makulong. Sino magnanakaw? Do you have any proof? Do you have any solid evidence sa pambibintang mo sa kanila? Dahil kung wala naman, pwede ka naming kasuhan ng libel for slandering innocent people. Matigas na wika ng Donya. Sino ba kayo? Bakit yung pinagtatanggol lang mga magnanakaw na ito? Enough. Bakit? Magkano ba nawala sa'yo? Say it at titriplehin ko. Triple? 3,000 lang naman. Anang babae na itinas pa ang 3 daliri. Agad na dinukot ni Liam ang bulsa at inilabas ang checkbook. Pagkatapos sa magsulat ng kaukulang amount, ay agad niya itong ibinigay sa babae. Siguro sapat ng halagang yan para tantanan mo sila. 10,000? Mulat ang mga matang nakatitig sa hawak na cheque. Yun naman pala eh. May kamag-anak naman pala kayong galante. Ba't pa kayo nagtitiis sa magtinda at magdilihensya sa ibang tao? Ha? Diyan na nga kayo? Wika nito at mabilis silang tinalikuran. Salamat, pero hindi nyo dapat ginawa yon. Kaya ko namang patunayan na hindi kami magnanakaw ng anak ko. Mahirap man kami pero hindi namin magagawa yon. Okay ka lang ba, Apo? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Lumina na agad dinaluhan ang natatakot na si Maris. Okay lang po ako. Siya nga pala, salamat nga po pala sa pag-ubos ninyo sa mga sampagitan namin Magalang na sagot ni Marie sa matanda. Nagtaka naman si Marga sa biglang pagsulpot ng dalawa at pagtatanggol nito sa kanilang mag-ina. Sino ba ang mga ito? Bakit ganoon na lang ang malasakit ito sa kanila? Lalong-lalo na sa anak niya. Salamat ulit, pero kailangan na naming umuwi ng anak ko. Wika ni Marga sabay hawak sa kamay ng anak niya. Sandali, hindi mo siya pwedeng dalhin. Simula ngayon, kukunin ko na siya. Anong kukunin? Bakit, sino ka ba? Hindi dahil sa tinulungan mo kami ng anak ko may karapatan ka ng kunin siya. Nahihibang ka na ba? Ako, nahihibang. Tignan mong mabuti ang mukhang to. Alalahanin mo kung saan mo nakita mukhang to. Anito at unti-unting nilapitan ng anak niya. Matamang pinagmasdan ni Marga ang mukha ng lalaki. Oo nga't mukhang pamilyar ito sa kanya. Saan nga ba niya ito nakita? Nang pumantay na ito sa anak niya, biglang binundol ng kaba ang dibdib niya. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Kitang-kita niya ang pagkakahawig ng dalawa. Kung naging lalaki lang si Maris, ay para silang pinagbiyak na bunga. Ito ba ang lalaking may-ari ng similyang tinurok sa kanya? Ito ba ang ama ni Maris? Bigla siya natuod sa kanyang kinatatayuan at biglang nanghina ang kanyang tuhod sa realisasyong tumama sa kanya. Ito na nga ang kinatatakutan niya, ang matuntun sila ng ama ni Maris. Are you okay, baby? Gusto mo na bang umuwi? Come on, let's go. Tanong ni Liam at hinawakan ng kamay ni Maris. No, hindi pwede. Hindi niyo pwedeng kunin si Maris sa akin. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Biglang sigaw niya. Kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod, ay pinilit niyang tumayo ng tuwid at hinigpitan ng hawak kay Maris. Mama, ano po nangyayari? Bakit nila ako kukunin sa inyo? Ayoko po sumama sa kanila, Mama. Hindi ko po kayo iiwan. Wika ni Maris na yumakap sa kanya. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka nila makukuha sa akin. Hindi kita ibibigay sa kanila. Huminahon ka nga, Liam. Tinatakot mo na naman ang apo ko. Saway ni Lumina kay Liam. All right, Grandma, but she's my child. I have all the right to take her. And that woman should be responsible for taking my child. She has to pay for what she did. Galit na sambit ni Liam. Calm down, okay? After all, she's the mother of your child. Huwag ka magpadala sa galit mo. Listen, let me handle this. Nilapitan ng Donya mag-ina. Hindi niyo pwedeng kunin sa akin si Maris. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko.
Naiiling na sabi ni Marga at niyakap na mahigpit si Maris nang harapin siya ni Doña Lumina. Alam ko kung anong nararamdaman mo. But don't worry, dahil hindi namin naman kukunin sa'yo si Maris. Magsasama pa rin naman kayo. But in one condition, titira kayo sa mansyon kasama namin. Grandma! Protesta ni Lia, halatang hindi ito sang-ayon sa gusto ng Donya. Gagawin ko lahat makasama lang ang anak ko. Huwag niyo na siyang kunin sa akin. Mabuti naman at naiintindihan mo ko. Well, it's settled then. Simula sa araw na ito, sa mansyon na sa Avedra na kayo titira. Pinal na wika ng Donya. Labag man sa kalooban ni Liam ay wala siya nagawa. Napatiimbagang na lamang siya nang habang sinusundan ng tanaw ang pagpasok ni Marga at ng anak niya sa mansyon. Everyone, listen up. Simula sa araw na ito, dito natitira si Marga at si Maris sa mansyon. Tatratuhin niyo sila gaya ng pagtrato niyo sa amin ni Liam. Maris is my grandchild at anak ni Liam and Marga is her mother. I want all of you to show them respect. Ayoko makarinig ng anumang hindi magandang salita ukol sa kanila. Nagkakaintindihan ba tayo? Maautoridad na wika ni Doña Lumina sa lahat ng mga kasambahay sa mansyon. Tahimik lang si Marga habang ipinakikilala sila ni Donya sa lahat ng tao sa mansyon. Ramdam niyang may dalawang pares na mga mata ang kanina pa nakabantay sa bawat kilos niya. Alam niyang galit sa kanya ang ama ni Maris dahil sa pagtangay niya sa anak nito. Binayaran siya para maging surrogate mother. Pero anong ginawa niya? Inangkin niya ang batang ipinunla sa kanya. At ngayon, nangyari na ang kinatatakutan niya. Ang matuntun siya ng may-ari ng similya. O siya, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Samahan niyo muna sina Marga at Maris sa guest room habang nililinis pa ang magiging kwarto nila. Wika ng Donya sa kanilapitan sila ni Maris at magiliw na nginitian. Nagpapasalamat si Marga dahil batid niyang may magandang puso ang Donya. Hindi katulad na apo nito na parang kanina pa siyang gustong kainin ng buhay. At hindi nga siya nagkakamali. Bago pa man siya makapasok sa guest room, ay hinablot siya nito sa kamay. Hindi niya namalaya na sumunod pala ito sa kanila. Mabuti na lang at nauna nang pumasok si Marie sa loob ng guest room. Huwag kang makampante dahil mabait sa'yo si Grandma. I will not go easy on you. Trust me. I will make your life a living hell dahil sa pagtangay mo sa anak ko. I will find a way on how to kick you out of the house and in our life. Tandaan mo yan. Napapitlag si Marga. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nang binitawan siya nito. Nangangatog ang mga tuhod habang unti-unting naupo sa gilid ng kama. Patuloy din sa pagdagundong ang dibdib. Hindi niya inasahan na ganoon na lang ang galit sa kanya ni Lia. Nakaramdam siya ng takot sa puso. Takot na balang araw ay mawari sa kanyang anak at hindi niya kakayaning mangyari yon. Mama? Okay ka lang ba? Pinagpapawisan po kayo. Masama po bang pakiramdam ninyo? Puna ng anak sa kanya. Okay lang ako anak. Siguro naninibago lang ako. Ang laki kasi ng bahay na to. Parang nalulula ako. Oo nga mama. At ang ganda po ng kwarto natin. Hindi tulad doon sa dati nating tinitirhan na maliit at puro tagpi-tagpi ang dingding. Buti na lang at nahanap tayo ni Grandma at ni Papa. Kaya may maayos na tayong matitirhan ngayon. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo ni Papa. Pero Mama, masaya po ako at nagkasama na tayong muli. Inosenteng sabi ni Maris. Napayakap na lang si Marga sa anak dahil sa sinabi nito. Pinagkait niya ang karangyaan na nararapat para rito. Naghirap ito kasama siya, gayong may magandang buhay na nakalaan para rito. Nahabag ang puso niya sa isiping, siyang dahilan kung bakit hindi nito naranasan ang magandang buhay na matagal na dapat itong tinatamasa. Kinabukasan, naalimpungatan si Marga sa marahang sunod-sunod na katok sa pinto. Pupungas-pungas siya nang mapansing wala na si Marie sa tabi niya. Hindi niya lubos maisip na napasarap ang tulog niya. Agad siyang bumangon at tinungo ang pinto. Nang buksan niya yon, ay nakangiting mukha ng kasambahay ang bumungad sa kanya. Magandang umaga po, Miss Marga. Pasensya na po kung nagising ko kayo. Pinapatawag po kayo ni Doña Lumina sa komedor.
Handa na pong almusal. Magalang na wika ng katulong. Ganun ba? Salamat. Susunod ako. Medyo nahihiyan tugon niya rito. Ngumiti lang ang katulong at saka tumalikod na para bumalik sa trabaho. Sandali. Nakita mo bang anak ko? Wala na kasi siya sa kwarto pagising ko. Baka lang napansin mo. Nasa komedor na po si Maris kasama si Doña Lumina at si Sir Liam. Matipid na sagot ito. Ganun ba? Salamat ulit. Pagkatapos makaalis ng katulong, ay agad siyang bumalik sa loob ng kwarto. Pumunta siya ng banyo at naghilamas ng mukha. Matapos ayusin ang sarili, ay saka nang siya lumabas ng kwarto at tinungan ng komedor. Nasa pinto na siya ng komedor at nagatubiling pumasok. Nang mapansin siya ni Doña Lumina. Nakatalikod sa kanya si Liam na magiliw na sinasalina ng pagkain ng plato ni Maris. Napatigil ito sa pagsandok nang binati siya ni Doña Lumina. There you are. Come, have a seat. Wika nito at iminuwestra pa ang silya katabi nito. Mama, pasensya po't nauna na ako lumabas ng kwarto. Mahimbing kasi ang tulog mo, kaya hindi ko na kayo ginising. Nagutom kasi ako eh. Halika na po mama at mag-almusal na tayo. Tignan niyo ang daming pagkain ang pinaluto ni Grandma at mukhang masasarapan lahat. Madaldal na wika ni Marisa. Nahihiyaman ay dahan-dahan lumapit si Marga sa dining table. Ewan ba niya, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya. Lalo pat makakasalo nila si Liam sa pagkain. Naalala pa niya sinabi nito sa kanya kagabi. Ayaw nito sa kanya at plano nitong patalsikin siya sa mansyon at sa buhay ni Maris. Pasensya na po tinanghali ako ng gising. Hindi na po mauulit. Hinging paumanhin niya sa Donya. No, it's okay. Hindi mo kailangang humingi ng dispensa. Come on, let's eat habang mainit pa ang pagkain. And after this, may pupuntahan tayo. We need to go shopping. I remember, wala kayong masyadong gamit pagdating nyo dito. Kailangan nating mamili ng mga kailanganin nyo. Wika ni Doña Lumina. Naku, hindi na po kailangan. Okay lang po kami. Hindi nyo na po kailangan gawin yun. Nakakaya naman po sa inyo. Nakayukong wika ni Marga. We are a family now, kaya huwag ka nang mahiya. And one more thing, kung may mga kailangan kayo ni Maris, huwag kayong mahiya magsabi sa mga katulong ha, o di kaya sa amin ni Liam. Magiliw na wika ng matanda. Kung gaano kabait si Doña Lumina sa kanya, kabaligtaran naman noon si Liam. Agad itong tumayo at nagpaalam sa abuela na makaupo na siya. Halatang ayaw nitong makasama siya sa pagkain. I have to go, Grandma. Anak, mauna na ako Marami pang gagawin si Daddy sa office. I'll see you later, okay? O nga pala, may gusto ka bang pasalubong mamaya pag-uwi ko? Magiliw na wika nito kay Maris. Bakit? Tapos ka na bang kumain? And by the way, you don't need to bring something for Maris. Perhaps dadaan kami sa company mo mamaya pagkatapos naming mamili. I want to show your daughter around sa kumpanya mo. Yes, I'm done, Grandma. Wika nito, ngunit sa palagay niya ay nakailan subo pa lamang naman ito. Pero bago pa man ito umalis, ay pinukol muna siya nito ng isang masamang tingin. Palagay niya tuloy ay sinira ng presensya niya ang magandang mood dito kanina. Lingid sa kaalaman niya ay napansin ni Doña Lumina ang pakikitungo ni Liam sa kanya. Huwag mo nang pansinin niyang si Liam. I know him. Whatever he feels right now, mapapawi din yon. Ang mahalaga ay magkasama pa rin kayo ni Maris. And it's all that matters. Oo nga naman. Ang importante ay magkasama sila ni Maris. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang pakikitungo ni Liam sa kanya. Mabuti na lang at mabait si Doña Lumina sa kanya. Kahit papaano, nabawasan ng kanyang takot at pangamba. Pagkatapos mag-almusal, ay walang nagawa si Marga na yayain siya ni Doña Lumina na pumunta sila ng mall. Kung gaano ang kanyang pag-atubili, ganoon naman ka-excited si Maris, kaya hindi niya magawan tumanggi. Kahit ayaw man niya ay mapilit si Doña Lumina, kaya napilitan siyang tanggapin ang mga damit na binili nito para sa kanya. Isama pa doon ang mga binili nito mga personal na gamit para sa kanya. Lumipas sa mga araw, napilit iniiwasan ni Marga si Liam. Kung nakakasalubong man niya ito sa pasilyo, ay siya na mismo ang lumilihis ng daan.
Ngunit may mga sandaling kahit anong iwas niya rito ay nagkakatagpo pa rin sila. Isang gabi, habang masayang kalaro ni Doña Lumina si Maris, ay naisipan niyang pumunta sa hardin. Malapit ng kabilugan ng buwan kaya maliwanag ang kalangitan. Umupo siya sa Vermuna grass habang nakatingala sa mga bituing nagkikislapan sa kalangitan. Pumikit siya saglit at sinamyo ang malamig na simoy ng hangin. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga na makaramdam ng kaginhawaan. Ngunit napapitlag siya na may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Enjoying yourself, ha? You are lucky that Grandma is fond of you, but you can never get away from what you did. Sooner or later, we're going to be out of this house. Kung hindi ko lang inalala si Maris, hindi ka makaapak sa pamamahay na ito. Matigas sa sabi ng lalaki. Aminado naman si Marga sa naging kasalanan niya. Pero hindi niya kaya mawalay sa anak niya. Kaya niyang tiisin ang pagmamaltrato sa kanya ni Liam basta makasama niya lang si Maris. Tumayo siya takman tatalikuran ng lalaki para iwasan ito, ngunit mabilis siya nitong nahawakan sa braso. Maigpit at tila ba wala siyang balak na pakawalan. Trying to run away again. Not this time. Wika nito na hinigpitan pa ang pagkakahawak sa braso niya. Sir Liam, bitawan niyo ko, nasasaktan ako. Pakiusap niya dito, ngunit imbis na pakawalan siya ay hinawakan pa nito ang baba niya at bahagyang pinisil. Hindi ako makapaniwala. Kaya ng inosenteng mukha na to natangay ng hindi niya pagmamayari. Ano bang pumasok sa isip mo? Na ang kinin mo hindi sa'yo. Inalisan mo ko ng karapatan na maging ama sa anak ko sa loob ng mahabang panahon. And now, you are asking me to forgive you? Hindi na napigilan ni Marga ang mapaluha. Naninikip ang dibdib niya. Halos hindi na siya makahinga. Bumalik sa alaala niya ang naranasan niya sa kanyang ama-amahan. Ang pananakit nito sa kanya noong bata pa siya. Hindi niya na malayan na unti-unti na siyang nanghina at kalaunan ay nawala ng malay. Samantala, ganoon na lang ang taranta ni Liam nang biglang nawala ng malay si Marga habang hawak-hawak niya. Nakaramdam siya ng guilt sa kanyang puso. Hinawi niya ang buhok nitong nakatabing sa mukha nang bigla itong lumapaypay. She looks so fragile. Doon niya nang napagtanto na hindi naman talaga ito pangit. Maamong mukha nitong walang malay. Malaki nang ipinagbago nito simula nang tumira ito sa mansyon. Ngayon niya lang ito napagmasdan ng mabuti habang pilit niyang ginigising ang ulirat nito sa marahang pagtampal niya sa pisngi nito. Ngunit hindi pa rin ito magising, kaya napilitan siyang kargahin ito at dinala sa loob ng mansyon. Damn it! Pagmumura pa niya habang karga ito, nakita niyang isang katulong kaya tinawag niya ito. Agad naman itong lumapit sa kanya ng may pagtataka. Nagtatanong ang mga mata kung bakit karga niya si Marga. Call Grandma, something happened to Marga. Quick! Wika niya, kaya mabilis na kumilos ang katulong. Oh God, ano ba nangyari sa'yo? Don't you dare die in my arms. Sambit niya habang mabilis sa mga hakbang na tinungo ang kwarto niya. Nang makapasok na sa loob, ay maingat niya itong inilapag sa kama. Wala pa rin itong malay. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng bedside table at may tinatawagan. Dr. Perez, it's an emergency. I need to come here as soon as possible. Wika niya saka ibinalik ang phone sa table. Maya-maya lang ay dumating si Doña Lumina, kasunod si Maris at mabilis na dinaluhan ng walang malay na si Marga. What happened? Bakit siya nawalan ng malay? Ano ba talaga nangyari, Liam? Did you do something to make her passed out? Oh God, what do we do now? Bilisan mo, tumawag ka ng doktor o di kaya dalhin natin siya sa ospital. Nag-aalalang sabi ni Doña Lumina. Ano po nangyari kay Mama, Grandma? Papa, bakit tayo magising ni Mama? May masama ba nangyari sa kanya? Inosenteng tanong ni Maris habang hinahawakan ng kamay ni Marga. No, sweetie, she will be alright. The doctor is coming. She's gonna be fine. What exactly did happen, Liam? Nakita mo ba siyang walang malay? Or are you the reason why she's lying unconscious right now? We just talked. I never hurt her, Grandma. Kung yan ang iniisip mo. I didn't know kung bakit bigla na lang siya nawala ng malay. Yes, I admit it. I said harsh things to her. But I didn't lay a finger on her, even if I wanted to. I just...
Hindi na niya natuloyan sasabihin na mag-flashback sa isip niya ang sinabi ni Marga bago ito nawala ng malay. Nagmakaawa itong pakawalan niya dahil nasasaktan ito, but he didn't listen to her. Bagkus, lalo niyang hinigpitan ng pagkahawak dito at maraspang pinisilang baba nito. Napaupo siya sa gilid ng kama at naihilamos sa dalawang palad sa mukha. He now realized na nagpadala siya sa kanyang galit at nasaktan niya ito. I'm sorry, Grandma. I didn't know it would end up like this. Wika niya habang nakatingin sa wala pa ring malay na si Marga. You better say that to Marga whenever she's going to awake. Naiintindihan naman kita, Liam. I know how you feel towards her. Yes, I know she made a mistake, but it doesn't mean na isa siyang masamang babae. Nakita kong paano niya mahalin at alagaan si Maris. She's a good mother sa anak mo. Kaya kung pwede lang, give her a chance. Dahil sa sinabi ni Doña Lumina, ay medyo nakonsensya si Liam sa hindi magandang pagtrato niya kay Marga. Tama nga naman ang abuela niya. Mukhang hindi naman masamang babae si Marga. In fact, nakita niya kung paano nito kamahal ang anak niya at kung paano niya alagaan ito. Maya-maya lang ay dumating na rin si Dr. Perez na agad namang inexamine si Marga. Kumusta, Doc? Bakit ba siya inimatay? Is she okay? Agad na tanong ni Liam matapos ma-examine ni Dr. Perez si Marga. She will wake up soon. Base sa obserbasyon ko at test na ginawa ko, naimatay siya dahil sa emotional stress. Nakaramdam siya ng takot o trauma kaya nawalan siya ng malay. I advise that she needs to do some relaxation technique tulad ng deep breathing, meditation o yoga upang mabawasan ng stress o di kayo mag-undergo siya ng counseling o therapy upang matulungan siya para harapin ang kanyang emotional stress. Here, bibigyan ko siya ng gamot para mabawasan ang sintomas ng anxiety at depression. Mahabang litanya ng doktor. See, what have you done? Poor Marga, may matindi pala siyang pinagdadaanan na hindi natin alam. Perhaps starting today, you should be kind to Marga. Treat her well, kahit para na lang sa anak mo. Uwi ka ni Doña Lumina kay Liam. Ilang minuto pa lang na nakaalis ang doktor, ay saka naman nagising si Marga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay mukha agad ng anak niya ang sumalubong sa kanya. Maris, anak. Mahinang usal niya sa pangalan nito. Mama, salamat at gising na po kayo. Kumusta na po pakiramdam ninyo? May masakit ba sa inyo? Ngumiti siya at hinaplos sa mukha ng anak sa kamarahang bumangon. Okay lang ako, anak. Sorry ha at pinag-alala pa kita. Pero don't worry dahil okay lang talaga si Mama. Siguro napagod lang ako kaya nawalan ako ng malay. Mabuti naman po kung ganun. Alalang-alala si Grandma sa'yo. At pati na rin si Daddy nung hindi pa kayo nagising. Biglang natahimik si Marga sa sinabi ng anak. Inilibot niya ang kanyang paningin at doon niya napagtanto na wala siya sa kanyang kwarto. Kumunot ang noon niya saka napatingin sa anak. Anak, saan ba tayo? Kaninong kwarto ba to? Kay Daddy po. Binuhat ka po niya at dito dinala. Alalang-alala na nga siya sa'yo eh. Nawala ka pang malay. Lumabas lang siya saglit, may inatsikaso lang po yata. Napaisip si Marga sa tura ng anak. Si Liam, nag-alala sa kanya. Imposible. Sukdulan hanggang langit ang galit ito sa kanya. Gusto nga nitong mawala siya sa mansyon at sa buhay ng anak niya. Kaya imposibleng mag-alala ito sa kanya. Siguro nga masaya pa ito dahil sa tinamo. Siguro nagdiwang pa ito dahil ito naman ang gusto niya, ang magdusa siya. Nasa ganoon siyang isipin nang bumukas ang pinto at pumasok si Liam. Umiwas siya ng tingin na magtama ang kanilang mga mata. Dali-dali siyang tumayo at takmang aalis ng kwarto nang mahawakan siya nito sa kamay. Iwinaksi niya ang kamay nito at nagtaka siya nang hindi man lang ito umangal. Sa halip ay agad siya nitong pinakawalan, kaya nagpatuloy siya sa paghakbang. Napatigil siya sa pintuan nang bigla ito magsalita. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Sambit ng lalaki. Tama ba ang narinig niya? Totoo bang humingi ito sa kanya ng pasensya? Baka naman nag-hallucinate lang siya. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa isiping. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Humakbang siya ulit para lumabas ng kwarto
nang makasalubong niya si Doña Lumina. Mabuti naman at nagising ka na. Alam mo bang pinag-alala mo kami? Bakit ka bumangon agad? Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Masyado kang stress and you need to relax. Ako nang humihingi ng pasensya kung ano man ang ginawa ni Liam sa'yo. I can see na nag-alala siya nung nawalan ka ng malay. Maybe he realized his mistake kaya tumawag agad siya ng doktor. Pasensya na po at pinag-alala ko kayo. Hindi na po mauulit yon. No, you don't have to say sorry. It's not your fault. Kasalanan to ni Liam sa hindi niya magandang pagtrato sa'yo. Did he say sorry to you? Nag-apologize ba siya sa kanyang ginawa? I already did, Grandma. Wika ni Liam na biglang sumulpot sa likuran niya. So hindi pala siya nagkamali ng rinig. Talagang humingi ito ng sorry sa kanya kanina. Halos hindi siya makapaniwalang hihingi ito ng paumanhin sa kanya. Lumambot ba ang puso nito dahil sa pagkahimatay niya? O isang pakitang tao lang ang lahat at naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon upang tuluyan siyang mawala sa paningin nito? Mabuti naman kung ganon. Well, I expect na sa darating na mga araw ay magkakasundo na kayo. Nang sa ganon maging panatag naman ang loob ko. At higit sa lahat magiging masaya si Maris kapag nakita niya nagkakasundo na kayo. Saka naman sumulpot si Maris at humawak sa kamay niya. Ang hindi inasahan ay kinuha din ito ang kamay ni Liam at sabay silang niyakap na dalawa. Napapitlag siya ng magkiskis sa mga balat nila ni Liam. Hindi naman siya makagalaw dahil ayaw niyang madisappoint ang anak. Para siyang tuod na natulos sa kinatatayuan habang binubundol ng kaba ang kanyang dibdib. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang bumitiw si Marie sa pagkakayakap sa kanya at nagkaroon siya ng pagkakataon na dumistansya. Mauna na po ako sa inyo. Sa kwarto ko na lang po ako magpapahinga. Wika niya at malalaki ang mga hakbang na tinalikuran ng mga ito. Hindi na niya hinintay na makasagot ang mga ito at diretso lang siya sa paglakad. Nang makarating sa kwarto, ay parang hapong-hapo siya sa naupo sa kilid ng kanyang kama. Inilagay niya ang dalawang kamay sa dibdib at saka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit ba siya nagkakaganito? Bakit ba siya kinakabahan na hindi niya mawari? Gano'n na lang ba ang takot niya kay Liam? Kaya siya nagkakaganito? Ay, kumalma ka, Marga. Kumalma ka. Kaya mo to. Huwag ka magpadala sa takot. Hindi na dapat maulit ang nangyari kanina. Kailangan mo tatagan ng loob mo. Magpakatatag ka kung gusto mo makasama ang anak mo. Wika niya sa sarili at saka dahan-dahang humiga sa kama. Kinaumagahan, nagising si Marga na magandang pakiramdam. Lalo pat pagbungad ang kanyang mga mata, ay ang nakangiting mukha ng kanyang anak ang natunghayan niya. Napangiti siya na mapansin ang bouquet ng bulaklak na hawak-hawak nito. Aba, ang sweet naman ng anak ko at may pabulaklak ka pa ha? Agad siyang bumangon at inabot ang bulaklak sa anak at sinamyo-samyo pa yun. Ang bango naman. Salamat dito anak ha, ang sweet mo talaga. Wika niya sa kaniyakap ang anak. Nagustuhan mo ba, Mama? Oo naman o, gustong gusto, lalo pat galing sa'yo. Halika nga rito, payakap ulit. Agad naman tumalima ang anak at yumakap na mahigpit sa kanya. Nang bumitiw ito, ay saka ito nagsalita. Hindi naman sa akin galing ang mga bulaklak na yan, Mami. Pinakausapan po ko ni Daddy na ibigay po yan sa inyo bago siya umalis. Ha? Sa daddy mo galing to? Sigurado ka ba? Bakit naman niya ako bibigyan ng bulaklak? Sunod-sunod na tanong niya sa anak ng may pagtataka. Opo, si Dada galing yan. Basta sabi niya lang sa akin na ibigay ko daw sa'yo. Tapos umalis na siya. Napakunot noon na lang si Marga sa sinabi ng anak. Ano bang pumasok sa isip ni Liam at binigyan siya nito ng bulaklak? Ano bang pinaplano nito? O baka naman, nakonsensya ito dahil sa nahimatay siya dahil dito. Kaya binigyan siya ng pampalubag ng loob. Ano man ang dahilan nito, ipinagkibit-balikat niya na lang. Pero sa loob-loob niya, ay nabawasan ang kanyang pangamba. Umaasa siya na sana, umpisa na ito na mapapatawad na siya nito sa ginawa niya. Dumaan ang mga araw na nakahinga na maluwag si Marga. Unti-unti nang nawawala ang tensyon sa pagitan nila ni Liam. Hindi na ito nagpapasari ng masasakit na salita sa kanya tuwing nagkakasalubong sila. Hindi man sila nag-uusap, ang mahalaga ay hindi na masama ang mga titig nito sa kanya. Pero kahit ganun pa man,
ay pilit pa rin niya itong iniiwasan. Ayaw pa rin niya mapag-isa sila dahil binubundol ng kaba ang dibdib niya kapag malapit siya rito. Hanggang dumating ang araw na kailangan ng pumasok ni Marie sa paaralan. Kaya habang nasa paaralan ng anak niya, ay naisipan niya maghanap ng trabaho. Hindi habang buhay na aasa siya sa magandang kabutihan ni Doña Lumina sa kanya. Kailangan niyang kumita para suportahan ang kanyang sarili. Mabuti naman at natanggap siya agad sa kumpanyang kanyang pinag-applyan bilang isang janitress. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, kaya ang pinakamababang posisyon lang ang kaya niyang applyan. Ang importante ay may sasahurin siya at may marangal siyang trabaho. Hindi naman siya nahirapan sa unang araw niya sa trabaho. Sisiw lang sa kanyang paglilinis. Sanay naman siya magbanat ng buto, kaya wala lang sa kanya kahit maghapon pa siya magmop ng sahig at magpunas ng mga salaming dingding. Kahit papano, may oras pa rin naman siya sa anak pag uwi niya ng bahay. Nasa living room sila ni Maris isang gabi at gumagawa ng proyekto ng anak nang lapitan sila ni Liam. I heard from Grandma, nagtatrabaho ka na raw. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Pwede kitang ipasok sa kumpanya ko at bigyan ng magandang trabaho. Wika nito na ikinagulat niya. Totoo bang kinakausap siya nito ng mahinahon at nag-aalok pa ng tulong? Okay lang ako. Ayos din naman doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi naman mahirap at saka magaan lang naman ang trabaho ko. Napatango lang ito at saka nilapitan ng anak na busy sa pagkutingting ng proyekto nito. How about you, sweetie? Kumusta tong ginagawa mo? Mukhang nag-enjoy ka. Gusto mo tulungan na kita? Malambing na wika nito sa anak. Hindi na kailangan, Daddy. Malapit na matapos to. Kaya ko na po ito. Tinulungan kasi ako ni Mama kanina. Kaya malapit nang matapos tong project ko. Sanay po kasi kami ni Mama gumawa ng mga bagay na gawa sa recycled materials eh. Kaya tiyak na matutuwa si teacher dito sa ginawa namin ni Mama na dollhouse na made of recycled materials. Aba, ang ganda nga ah. Parang daig niyo pang architect sa paggawa ng mga model houses ah. Puri ni Liam sa anak. Siyempre naman, Daddy. Magaling kami ni Mama eh. Pagmamayabang naman ni Maris. Hindi akalain ni Liam na may itinatago palang talento si Marga base sa ginawa nitong dollhouse na proyekto ni Maris. Mabusisi ang mga detalye ng paggawa nito at magandang disenyo. Hindi gawang minadali, bagkus pinag-isipan talaga. Hindi niya inasahang magaling pala ang mga kamay nito sa mga ganong bagay. Impressive. Bulong ng isip niya. Simula ng insidente na paghimatay ni Marga at nalaman ni Liam na may matinding pinagdaanan ito, ay unti-unting humupa ang galit niya rito. Samantala, habang pinagmamasdan ni Doña Lumina ang tatlo sa living room, ay malapad itong napangiti. Lingid sa kanilang kaalaman ay gustong-gusto ni Doña Lumina na magkasundo na sina Liam at Marga at sa nakikita nito ay umaasa ito na mabubuo na ang pamilya ng tatlo. Matagal na nitong gustong lumagay sa tahimik si Liam at napupusuan niya si Marga para dito. Tutal naman ay may Maris nang magbubuklod sa dalawa. Gagawin niyang tuloy si Maris para magkamabutihan ng dalawa at tuluyang gawing miyembro ng pamilya nila si Marga. What's happening here? Mukha yata nag-e-enjoy kayong tatlo ah. Aba, isali niyo naman ako. Nakangiting bunga ni Doña Lumina habang papalapit sa tatlo. Look, Grandma, maganda ba? Agad na tura ni Maris habang ipinapakita sa lola ang gawa nila ni Marga. Wow, super nice! Ang ganda nga! Looks like nagmana ka sa talento ng daddy mo. Alam mo bang magaling ang daddy mo in terms of building houses and buildings? Talaga po? Ibig sabihin pareho magaling sina Mama at Daddy at bilang anak nila, magaling din ako tulad nila? Parang ganun na nga. Napapangiti na tura ng Donya sa kabibuhan ni Maris. Napangiti na rin si Maris at si Liam habang pinagmamasdan na maglola. By the way, Marga, saan kumpanya ka ba nagtatrabaho? Pwede ka naman mag-apply sa kumpanya ni Liam. I'm sure mapapakinabangan ng kumpanya ni Liam ang talentong meron ka. Sasagot na sana si Marga nang biglang sumulpot ang isang kasambahay at sinabing handa ng kanilang hapunan. Kaya biglang naudlot ang kanyang sasabihin nang anyayahan sila ng Donya para mag-dinner. Kinaumagahan, gaya ng mga nagdaang araw, ay maagang gumayak si Marga papuntang trabaho.
Kailangan kasi na pagbukas pa lang ng kumpanya ay nandoon na siya para maglinis. Ikatlong araw na niya sa trabaho at sa mga araw na yon ay wala naman siya naging problema. Ngunit ang hindi niya inaasahan sa araw na yon ay makasagupan niya ang isa sa mga empleyado doon. Kasalukuyan siya nagmamap ng entrance hall nang bigla itong pumasok at bahagyang nasagi ng kanyang map ang suot nitong heels. Ano ba? Ang aga-aga sinisira mong araw ko. Hindi ka ba marunong maglinis? Kita mong may dumadaan panay pa rin ang map mo? Ayan tuloy, nadumihan mo ang sapatos ko. Alam mo ba kung magkano bili ko dito? Halos isang buwan sahod kong presyo dito, tapos dudumihan mo lang? Asik sa kanya ng babae. Kung tutuusin ay hindi naman niya kasalanan nangyari. Nakikita naman itong naglilinis siya. Pwede naman itong lumihis ang daan dahil malapad naman ang entrance. Ngunit pinili pa rin itong dumaan sa sahig na kinukuskus niya. Naku, pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Pwede ko naman linisin yung sapatos mo. Tutal maaga pa naman at wala pang masyadong tao. Wika niyang may pagtitimpi. Hanggat maaari ay ayaw niyang gumawa ng iskandalo para makaiwas sa gulo. Kabago-bago pa lang niya sa kumpanya kaya ayaw niyang gumawa ng hindi magandang impresyon. Lilinisin mo? At ano naman sa palagay mong ipanilinis mo dito? Ang marumi mo ring basahan? Dilaan mo na lang kaya't pakintabin mo gamit yan dila mo. May panguuyam na wika nito. Hindi naman yata makatarungan yung sinasabi mo. Hindi porket nadumihan ng konti yung sapatos niyo may karapatan ka na maliitin ako. Pwede ko naman linisin na maayos yan sa maayos sa paraan. At saka malinis naman tong basahan na dala ko. Hindi pa ito nagagamit kaya sigurado kong malinis to. Ang dami mong sat-sat. Sumunod ka nga dun sa cubicle ko at nang malinis mo na itong sapatos ko habang wala pang ibang kasamahan ko. Wika nito at saka nagpatiunang nagmarcha patungo sa cubicle nito. Napailing-iling na lang na sumunod si Marga dito habang tulak-tulak ang cart na may laman ng gamit niya sa paglilinis. Pagdating sa cubicle nito ay agad nitong hinubad ang suot na sapatos at ibinigay sa kanya. O ayan, linisin mong mabuti yan iwasan mong magasgasan. Babayaran mo yan kapag may nakita akong kahit maliit na gasgas. At saka bilisan mo bago pa dumating yung mga kasamahan ko. Ang arte-arte, akala mo kung sino maganda. Puno naman ng kolorete ang mukha. At saka konting dumi lang naman to. Gaano ba ka-espesyal ang sapatos na to na hindi pwede magasgasan? Piping usal niya at itinaas pa ng bahagya ang sapatos nito at sinipat ng mabuti. Ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga yan! Agad na utos ito sa kanya na para bang natataranta. Bakit? Sinisiguro ko lang naman na malinis talaga to at walang bahid ng dumi. Yun naman ang gusto mo, di ba? Sarkastikong wika niya rito. Nagtaka siya nang bigla nitong hinablot sa kanyang sapatos at napatayong bigla. Tila ba nataranta ito na makarinig ng mga yabag na papunta sa kanila. Lihim siya napangiti. Bakit nahihiya ba itong makita ng iba na pinagdidiskitahan nitong isang janitress? Good morning, sir. Narinig niyang pagbati nito na medyo nauutal pa. Agad naman siyang humarap upang makibati rin nang biglang naudlot ang kanyang sasabihin. Good. Umurong yata ang dila niya na makaharap ang tinatawag nitong sir. Samantala, nakatawag sa pansin ni Liam ang cart ng cleaning supplies na nakaharang sa isang pasilyo ng mga cubicle nang makapasok siya sa loob ng kumpanya. Kumunot ang noon niya at inilibot ang paningin sa paligid. Where the hell is the cleaner? Bakit iniwan tong pakalat-kalat ang mga gamit sa daan? Sambit niya ng mamataan ng isang empleyado na kausap ang nakaupo na cleaner base sa uniform nito habang hawak-hawak ang isang pares ng sapatos. Dumilim ang ekspresyon ng mukha niya habang papalapit sa mga ito. Agad naman siya napansin ng empleyada niya at hinablot ang sapatos sa cleaner at agad na tumayo para batiin siya. Habang ang cleaner naman ay walang muwang pa rin na nakatalikod sa kanya. Ngunit napakunot-noos siya nang biglang humarap sa kanya ang cleaner. Kitang-kita din niya ang pagkagulat sa mukha nito. What is going on her? Parte na ba ng trabaho ngayon ng isang janitress? Ang linisin pati ang sapatos sa mga empleyado ng kumpanya? Sarkastikong tanong ni Liam, ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Marga. No sir, hindi naman po sa ganon. Nagkataon lang na nadumihan yung sapatos ko kaya nagboluntaryo siyang linisin to. Nauutal pang wika nito. Is that so? Well, I don't want to see this kind of scene in my company ever again. Mariing wika niya. Yes sir, tatandaan ko po. Nakayukong wika ng empleyada. Good.
And you, Miss Cleaner, follow me in my office right now. Wika ni Liam saka mabilis sa mga hakbang na tinungo ang elevator. Habang nakasunod si Marga kay Liam ay inatake na naman ang kaba ang dibdib niya. Hindi niya akalaing ito pala ang big boss niya. 3 araw na siya sa kumpanya nito ngunit ngayon lang nagkrusan landas nila. Paano nangyari yon? Bakit hindi niya ito nakikita gayong halos linisin na niya ang bawat sulok ng kumpanya? Nasa ganoon siyang pag-iisip nang huminto ito sa tapat ng elevator at pinindot ang button. Nang makapasok sila sa elevator, saka lang ito nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa kumpanya kita nagtatrabaho? I could offer you a better job. Ano na lang sasabihin sa akin ni Grandma kapag nalaman niyang isa kang janitress sa company ko? At saka si Marisa, baka isipan ng anak ko na inaalila kita. Hindi ko naman alam na ikaw may-ari ng kumpanyang ito. Ngayon lang naman kita nakita dito. At isa pa, ano naman ang masama sa pagiging janitress? Hindi ako nakapagtapos kaya hindi ako matatanggap sa matataas sa posisyon kung yan ang ibig mong sabihin. Alright, simula bukas, hindi ka na pwede magtrabaho bilang janitress sa kumpanyang to. Bakit naman? Hindi mo ako pwedeng sisantihin. Ginagawa ko naman na maayos ang trabaho ko At saka sa pagkakaalam ko, wala naman ako nilalabag na batas. Protesta niya. Hindi na nakasagot si Liam nang bumukas ang pinto ng elevator at iniluwa sila sa palapag na hindi pamilyar sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Nasa kumpanya pa ba sila? Bakit parang kakaibang palapag na ito sa mga nalinisan niya? Nasaan ba tayo? Hindi makatiis na tanong niya. Sa opisina ko. Wala sino man pwedeng makakayat dito nang wala ang permiso ko. Maliban kay Grandma, syempre, at sa assistant ko. At oo nga pala, si Mrs. Valdez ang pribado kong tagalinis dito. Wika niya sabay turo sa isang babaeng nagpupunas ng dingding sa hindi kalayuan na tumangulang na mapansin sila. Kaya naman pala, may pribadong mundo pala ito sa loob ng kumpanya, kaya hindi niya ito nakikita. Hindi na siya magtataka kung bakit ganoon na lang kailag ang mga tao sa mansyon dito at pati na rin sa kumpanya. Masyado itong istrikto at metikuloso, pati nga siya'y naiilang pa rin dito. Hindi nga niya alam kung bakit hindi na ito nagsusungit kapag kausap siya. Pero hindi siya nito pwedeng tanggalin sa trabaho. Hiyaw ng isip niya. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako dinala dito? Wika niya na makapasok na sila sa loob ng opisina nito. Gusto lang kita makausap. As I've said earlier, hindi ka na pwedeng magtrabaho bilang janitress sa kumpanyang to. Instead, I will offer you a better job. Na-discover kong may talento kang taglay sa pagdedesenyo. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. I know you have potential, base doon sa nakita ko. You can work in my company as a junior designer. Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ka na ba galit sa akin? Napatawad mo na ba ako? O baka naman gusto mo lang mapalapit sa akin para madali mo kung masira at matupad ang gusto mong paghiwalayin kami ni Maris at tuluyan ang mawala sa buhay niyo? Oo, aminin ko. Gusto kong mawala ka sa buhay ni Maris noon dahil sa isip ko, isang krimen ang pagtangay mo sa anak ko. Binayaran ka to bear my child na tuunit. Pero anong ginawa mo? Inangkin mo siya. Inalayo mo siya sa akin. Kinuhanan mo ako ng karapatan para maging ama sa anak ko. Inalisan mo siya ng karapatan ng mamuhay na marangya. Bagas pinaranas mo sa kanyang hirap na hindi niya dapat danasin. Masisisi mo ba ako kung nagtanim ako ng pot sa puso dahil sa ginawa mo? Oo nga naman. Karapatan nitong magalit sa kanya. Siyang may kasalanan kung bakit hindi nito nakasamang anak sa loob ng mahabang panahon. Naging selfish siya, inangkin niya ang hindi naman niya pagmamay-ari. Ngunit isang araw, narealize ko. Wala rin naman saysay kung patuloy ako magagalit sa'yo. Napamahal na sa'yo si Maris at alam kong hindi magiging masaya ang anak ko kapag nawala ka sa buhay niya. At nakita ko rin kung gaano mo kamahal si Maris. Tama nga si Grandma. You are a good mother to my daughter. So I want us to give a fresh start. Gusto ko magkasundo tayo, alang-alang kay Maris. Tama ba ang dinig niya? Gusto na ni Liam na magkasundo sila? Talaga bang hindi na ito galit sa kanya? Totoo ba? Hindi ba ako nagkamali na rinig? You heard it right, Marga. So, do you consider my offer? Napatango-tangulan si Marga dala ng kasiyahan. Biglang gumaan ang dibdib niya. Ang sarap ng pakiramdam na nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. So, friends? Wika ni Liam na inilahad pa ang kamay.
Agad naman itong inabot ni Marga, ngunit bigla ding binawi na magdaop ang mga palad nila. Para kasi siyang kinoryente na hindi niya mawari. Agad niyang kinuyom ang mga palad at tinago sa kanyang likuran. Salamat, Sir Liam. Pero mauna na ako sa inyo. May kailangan pa akong tapusin na trabaho. Bukas pa naman ang usapan natin na magsimula ako sa bago kong trabaho, hindi ba? Sa ngayon, maglilinis na muna ako. Wika niya at agad na tumayo at humakbang palabas ng opisina ni Liam nang makasalubong niya sa pinto ang isang lalaki. Assistant Lee, ihatid mo muna siya sa labas. Wika nito. Agad naman tumango ang tinawag nitong assistant at inihatid nga siya hanggang sa elevator. Nang araw na yon ay naging magaan ang loob ni Marga habang ginagawa ang trabaho. Kahit buong maghapon pa siya maglinis ay palagay niya ay hindi siya mauubusan ng energy. Napasimangot lang siya nang lapitan siya ng maarteng empleyada kanina. Ano na naman ba ang kailangan nito sa kanya at sinadya pa siya nitong lapitan? Hoy ikaw, malapit mo na akong ipahama kanina. Buti na lang at ikaw ang pinagdiskitahan ni Sir Liam at hindi ako. Gawin mo kasing mabuti ang trabaho mo at ang hindi ka nakakaperwisyo ng iba. Dahil baka sa susunod ay sisante ka na. Huwag ka kasing aanga-anga. Wika nito na pinatirik pa ang mga mata. Aba? At hindi pa pala naubos ang inis ito sa kanya. Sa loob-loob ni Marga. Huwag po kayong mag-alala dahil uhuling araw ko na to para maglinis. Simula bukas, hindi na ako isang janitress sa kumpanyang to. Wika niya habang ipinagpatuloy ang ginagawa. Bigla itong napahalakhak sa sinabi niya. Lihim na napaisbid si Marga. Sinasabi ko na nga be, hindi papalampasin ni Sir Liam ang katangahan mo. Buti nga sa'yo. Tura nito, saka mabilis siyang tinalikuran. Napakibit-balikat na lang si Marga habang tinitignan ng papalayong babae. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa dumating ang oras ng uwian. Kinabukasan, nagtataka si Marga kung bakit nakabang sa kanya si Maris paglabas niya ng mansyon. Oh anak, bakit nandito ka? Baka maliit ka niyan sa school. Bakit wala pa ba ang driver? Sandali, tatawagan ko lang si Mano. There's no need. Ako na maghahatid kay Maris sa school. Wika ni Liam na biglang sumulpot sa likuran niya. Tara na mama, sumakay ka na. Wika ni Maris at bahagya pa siyang hinila sa kamay. Naku anak, hindi pwede. May trabaho kasi si mama. Sige na, sumakay ka na. Wika niya habang binubuksan ang pinto ng kotse at inalalayan ng anak na sumakay. Get in. Wika ni Liam sa kanya. Bigla siya napalingon kay Liam na magsalita ito. Itinuro pa niya ang sarili. Animo nagtatanong kung siya bang kinakausap nito. Oo, sumakay ka na. Total sa kumpanya din naman ang punta ko pagkatapos kong mahatid si Maris sa school. Kaya sumabay ka na. Naku, huwag na Sir Liam. Nakakahiya naman. Magko-commute na lang ako. Napapailing na wika niya. I said sumakay ka na. I won't take no for answer. And besides, Maris will be glad kapag nakasama ka niya sa paghatid sa school. Wika nito na nagpatiuna na sa pasakay sa sasakyan. Nag-aatubiliman ay napilitan na rin sumakay si Marga. Ayaw din naman niyang sirain ang magandang mood ni Liam. Gayong alam na niya ang ugali nito. Ayaw niyang masiran simula ng pagkakaibigan nila. Lingid sa kanilang kaalaman. Malapad na napangiti si Doña Lumina habang nakatanaw sa kanila sa malayo. Masaya ito sa nakikita na unti-unti nang nagkakalapit ang loob ng dalawa. Pagkatapos mahatid si Maris, ay silang dalawa na lang ni Liam ang nasa loob ng sasakyan at palagay ni Marga ay biglang sumikip sa loob ng sasakyan. Itinuon na lamang niya mga mata sa pagtanaw sa mga madadaanan nila para naman maibsan kahit na papano ang awkwardness sa kanyang nadarama. Ngunit literal na napangangas siya nang marinig ang biglang sinabi ni Liam. Gusto kong gawing liga lang ang relasyon natin kay Maris. You as her mother at ako bilang kanyang ama. Para na rin sa kapakanan ni Maris. Para naman hindi siya magmukhang bastarda na walang ama. Gayong isa naman siyang heredera ng mga Saavedra. Anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, apelyido mo ang daladala ni Maris. Gusto kong bilang ama niya, gamitin niya ang apelyido ko. May kinausap na akong abogado para asikasunin ang lahat. And I want you to cooperate para sa kapakanan ni Maris. Yun naman pala. Kaya pala nakikipagkibigan ito sa kanya para dito. Napatango na lamang siya at hindi na kumibo hanggang sa makarating sila sa harap ng building ng kumpanya.
Paghinto ng sasakyan, ay agad siyang bumaba at nagpatiuna na sa pagpasok sa loob nang hindi man lang lumilingon. Oh, bakit andito ka? Akala ko ba huling araw mo na kahapon? At aba, bis na bis ka ngayon ah. Alam ko na. Siguro nandito ka para magmakaawa na ibalik sa'yo yung trabaho mo no. Bilib din naman ako sa'yo. Nagbihis ka pa talaga ha. Naku girl, ito lang masasabi ko ha. Huwag mo nang ituloy yung binabalak mo dahil hindi mo kilala si Sir Liam. Baka ipakaladkad ka pa nun sa mga gwardiya palabas ng building. Ikaw rin, sobrang nakakahiya yata yun. Kaya tsupi, umalis ka na habang wala pa si Sir Liam. Wika nito na bahagya pa siyang itinulak. Napatras naman siyang bigla nang maramdaman niyang may umalalay sa likod niya. Paglingon niya, madilim na mukha ni Liam ang sumalubong sa kanya. You again? Narinig niyang sambit ito. Good morning, Sir Liam. Ito kasing janitress na to. Sinisanti mo na kahapon pero bumalik pa dito. Balak yata manggulo dito kaya pinapaalis ko na. At sino nagbigay sa'yo ng karapatan para magdesisyon ng ganyan? And who told you that I fire her? I hired her, not fire her. Starting today, she will be joining the company as my junior designer. Kung may problema ka doon, you can pack your things and leave the company. I won't tolerate bullies in this company. Seryosong wika ni Liam. Kitang-kita ni Marga ang pagkapatda sa mukha ng empleyada. Siguro hindi ito makapaniwala sa narinig. Paano nangyari yun? Mahinang usal nito. Yes, you heard me right. Now, go back to your work before I change my mind at maisipan ko pa sisantahin ka. Yes sir, yes sir. Opo, alis na po. Wika nito at mabilis na bumalik sa cubicle nito. Samantala, tahimik lang si Marga habang sinesermona ni Liam ang maarte nitong empleyada. Natulog siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa hindi pa rin ito umalis sa likuran niya. Amoy na amoy niya ang mabangong pabangon nito at halos nakadikit pa ang likod niya sa dibdib nito. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya na makaalis ng empleyada sa harapan nila. Okay lang ako. Wika niya na biglang dumistansya dito. Halos hindi siya makahinga pag malapit ito sa kanya. Kahit pa sabihing mabait na ito sa kanya, ay napaka-intimidating pa rin ito. At isa pa, mabait lang pala ito sa kanya dahil sa plano nito. Matuling lumipas sa mga araw at tapos na rin ang mga legalities tungkol sa pagkakakilanlan ni Maris. Maganda rin ang naging takbo ng trabaho ni Marga sa kumpanya. Marami siya natutunan at tuluyang nahasa ang talento niya sa pagdedesenyo. Naging magandang relasyon nila ni Liam sa trabaho at sa araw-araw na nakakasalamuhan niya ito ay hindi niya naiwasang mahulog ang loob dito. Ngunit ang hindi niya alam ay matagal na palang kinikimkim ni Liam ang damdamin para sa kanya. Hindi ka pa rin ba gumagawa ng hakbang para tuluyang maging parte si Marga ng pamilyang ito? Alalahanin mo, Marga is a rare gem. Nakita mo naman kung paano siya unti-unting kuminang simula nang dumating siya dito sa mansyon. Alam ko nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Bakit mo pa pinatatagal ang pagtatapat? Nag-aalala ako baka maunahan ka pa ng iba. I want Marga to marry into our family. Kung hindi ka pa gagawa ng aksyon, ako nang gagawa ng paraan para sa'yo. Ewan ko ba sa'yo, ang galing mo magpatakbo ng kumpanya, tapos para sa sarili mong kaligayahan ay ang kupad mo. Grandma, wag mo naman akong pangunahan. Naghahanap lang naman ako ng tamang tiyempo para magtapat. Don't worry, Grandma. May plano na ako. I will win Marga's heart sa mismong kaarawan niya. And it will be tomorrow night. Yayayain ko siya mag-dinner kami at doon ko nasasabihin ang nararamdaman ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin mo lang na mapapasagot mo siya ha. Oh, I can't wait to have another grandchild. Tila nangangarap na wika ni Doña Lumina. Grandma! Napapangiti na lang si Liam sa kadramahan ng abuela. Araw ng kaarawan ni Marga. Nagtaka siya kung bakit siyang pinapunta ni Liam sa sikat na restaurant para daw katagpuin ang pinakamahalagang kliyente daw nila. Kahit na may pagdadalawang isip, ay pumayag na rin siya. Pagpasok pa lang sa restaurant, ay agad siyang pumunta sa receptionist. Do you have a reservation under Liam Saavedra's name? Yes. This way, ma'am. Sumunod po kayo sa akin. Agad naman siyang sumunod sa receptionist at humantong sila sa isang VIP room. Binuksan nito ang pinto at iminuwestrang pinapapasok siya. Okay, thank you. Wika niya rito. Bahagya lang itong tumango at ngumiti sa kanya bilang tugon. Nang tuluyang makapasok sa loob,
ay nagulat pa siya na nangiting mukha ni Liam ang nadatnan niya sa loob. Bakit ikaw? Akala ko ba isang mahalagang kliyente ang kakatagpuin ko? Well, it's me. Ako ang mahalagang kliyente na katatagpuin mo. Come, have a seat. Wika nito at ipinaghila pa siya ng upuan. Ano bang pakuluto? Tila naguguluhang wika ni Marga habang umuupo. I want to surprise you sa birthday mo. Happy birthday. And here's my gift. Open it. Wika nito sa kanya sabay abot sa kanya ng isang pulang maliit na box. Naguguluhan man ay tinanggap niya ang binigay nito at agad na binuksan. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagbuksan ang isang kumikinang na diamond ring. Will you be my girl? Bigla niyang naitiklop ang box na marinig ang sinabi ni Liam. Dumagundong ang dibdib niya sa makatagang binigkas nito. Say yes, Marga, and I will make you the happiest woman on earth. Dagdag pa nito. Seryoso? Biglang naibulalas niya. Tumangulan si Liam at ginagap ang kamay niya. Oh my God, this can't be true. It is. I love you, and I want you to be my wife. Hindi na nakasagot si Marga. Pagkus napapaluha siya sa tuwa na napayakap na mahigpit kay Liam. I love you too, Liam. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!